Good evening po sa ating lahat. Welcome po sa ating church who loves God, loves people, and makes disciples. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Come on, church. When night has fallen, when fear is common, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on. It won't let go. Come on, church. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on. It won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started. Still is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. One more time. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Come on, church. When my mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is It's holding on and it won't let go. hallelujah. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. One more time. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out for the last time. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on, it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul.
Praise you, Jesus. Praise you, God. Hallelujah. Come on, let's continue the atmosphere of worship. Come on, this time. Thank the Lord. Say thank you, Jesus. Thank you, God, for this week. We know may mga struggles tayo this week, but God is good all the time. Come on, why not satisfy your soul? We are here to praise and worship the Lord. Come on, church. Malaya kang pasalamatan at papurihan ng Panginoon. Malaya kang sabihin ang lahat sa Kanya. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, God. Praise you, Jesus. Dakila ka, Panginoon. You came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly die, your innocent life paid the cost. Counting your status, counting your status as nothing. The King of all kings came to serve, washing my feet, covering me with your love. Come on, church, declare it. Every voice. If more of you means less of me, Take everything. yes, all of you is all I need. Take everything. You are my life. You are my life and my treasure. The one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. Here at your feet. And here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, you changed me like only you can. Here with my heart in your hands. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord,
on, church. Lift your voice. Lift your hands to Jesus. Come on, church. Pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Oh Lord, change me like only you can. Heart in your hands. So Father, I pray, make me more like Jesus. This world is dying to know who you are. You showed us the way to your heart. So Father, I pray, make me more like Jesus. Make me more like Jesus. Make me more like Jesus. I pray, make me more like Jesus. Oh, hallelujah. Worship you, God. We praise you, Jesus. Come on, church. Let's declare the goodness of the Lord. And I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided. Come on, church, declare it. I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of My days. I have decided. Come on, church. Yes, I've decided Say it to God. to follow Jesus for all of my days. And I have decided. Yes, I've decided to follow Jesus for all. Come on, one more time. And I have decided. Yes, I've decided to follow Jesus for all of my Come on, church. Minsan pa. And I have decided. Yes, I've decided. to follow Jesus for all of my days. Oh, to live is Christ. Cling to the hope of your promise for all of my days. And to die is gain. With gladness I'll carry my cross. This life, oh, to live is Christ. Cling to the hope of your promise for all of my days. And to die is gain. With gladness I'll carry my cross. This
How to live is Christ. Cling to the hope of your promise for all of my days. And to die is gain. With gladness I carry my cross. This life is yours, and your love is mine. Hallelujah! Praise to God, praise to Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Sa iyo po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. And everybody will say, Amen and Amen. Sige po, pakibati nga po muna yung katabi ninyo ng magandang gabi. Maulang gabi, yan. Sige, batiin nyo po. Amen. So, praise God. Amen. Ready na po ba kayo this evening? Okay pa ba kayo? Sino po dito naghapunan na? Nag-dinner ka na? Taas nga yung kamay. Wala pa, pare-parehas po tayo. Amen. Alright, ready na po ba kayo sa pag-uusapan natin? Amen. So, nasa series pa rin po tayo, Sowing and Reaping. Sabihin nyo nga po, Sowing and Reaping. Amen. So, importanteng maintindihan natin bakit bakit may ganitong series tayo, bakit importanteng maintindihan natin ito. Amen. So, sino po dito nilalamig? Taas po yung kamay ng mga nilalamig, yan. So, let's break the ice. Mag-icebreaker po tayo, okay lang? Mag-games tayo ng konti para sabihin mo nga sa tabi mo, ang fresh mukha mo. Diba? Yan, amen. So, let's have an icebreaker. Okay lang po ba yon? Okay. So, meron po akong mga nilista na Pinoy ulam. So, syempre, ulam to usapang. Kasi sabi ko kanina, kung nag-dinner na kayo amen? So, ulam po to, but our icebreaker is, sabihin nyo po sa akin, alam ba, pinakita ko yung kind ng ulam dyan mamaya. Sabihin nyo po sa akin kung ano yung main ingredients para dun sa ulam na yun. Or, what could be the right choice para mas sumarap pa yung ulam na yun. Okay na ba? Game na ba kayo? Sino dito? Game na? Thumbs up nga dyan. So, game na tayo lahat. Pakita natin yung una. Yung una is, anong tawag dyan? Pork, adobo, tama. Anong main ingredients yan? Sige nga. Toyo, ano po? Hindi, syempre given na yung pork, syempre. Tapos, yun lang, okay na ba yun? O suka, okay? Tama, okay na yun, okay na yun. May papalag pa ba doon sa toyo? Sa toyo may papalag ba? Hindi, joke lang. Okay, pangalawa. Yan, sino dito paborito yan? Tinolang mo na, sarap yan, no? Di ba? May tanong po ako sa inyo, ako na lang magtanong. Ano po ang kasi pinag-aawayan pa rin nila to. Sayote po ba o papaya? Sino po nagsasabi ng sayote? Taas yung kamay, nagsasabi ng sayote. Wala. Papaya, wala po, yung wala. Ay, okay, wala. Walang pakialam, ganun, okay? So yan, okay, sige, kayo na bahala kung anong gusto nyo. Next, yan, sinigang. What do you think? Yung kailangan para... Sinigang mix yun, tama, nakuha mo sinigang mix. Okay na, dire-diretso na yun. Gagano, tatak-tak mo lang yun. Okay, next, meron pa ba dyan? Yan, magbotohan tayo ngayon. Siyempre, lumpia yan . Okay, sino dito team ketchup ka? Taas ngayon kami ng team ketchup. Wala. Suka kayo lahat, so maasim. Maasim pala. Okay, tama ba ako? Okay. Next, meron pa ba? Yan, sino dito paborito? Sarap niyan, kare-kare, no? Anong niyan para mas sumarap pa? Ano po? Peanut butter, ibubudbud mo doon? Ano pa? Hindi, partner talaga niyan. Pag nakahain na, ano talagang kasama niyan? Yun. Okay, malamang, syempre. Di ba? Next, pa tayo? Yan, lechon. Mamaya na yan, kasi late yan lechon yung mamaya. Next na tayo, kasi mamaya pa yan Lechon yan Okay, yan, nilaga. Sino dito paborito yung nilaga? Anong nito? Nilaga. Anong ipa-partner mo para mas sumarap pa yan? Patis na may sili tapos? Yun. So, wala lang. Pinakita ko lang yung mga ulam para at least ma-miss natin yun. Sarap pa naman yan. By the way, anyway, okay na kayo?
Nakamove on na kayo sa mga ulam. So tuloy natin to. So ibig sabihin, what I'm trying to say is, ibig sabihin, alam mo yung tama. Tamang i-partner dun sa specific na ulam. Tama po ba ako? Subukan mo maglagay ng toyo dyan sa sa nilaga. What do you think will happen? So ibig sabihin, we have the capacity. Ibig sabihin, may understanding tayo. Alam natin kung ano yung tamang piliin. Everybody say righteousness. Yan, tatayo tayo as we read our text. Sabi ng Hosea chapter 10 verse 12. Sige, tayo po tayo as we read the word. Sabi ng Hosea chapter 10 verse 12, that's our main text. Sabi niya, sow righteousness for yourselves. Reap the fruit of unfailing love and break up your unflow ground, for it is time to seek the Lord. Sabi niyo nga po, seek the Lord. Until He comes and shower His righteousness on you. So let's close our eyes and let's have a moment of prayer. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, Lord, for today. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Lord God, sa lugar na to. Lord, hindi po ibang tao yung nandito, Panginoon, pero kami yung nandito because, Lord, this is for us, Lord God. Turuan niyo po kaming lahat ngayong gabi na to, Panginoon. Lord, buksan niyo po yung puso ng bawat isa, maging yung isipan namin. Bigyan niyo po kami ng puso na handang tumanggap na yung salita. Tusukin ito kung kinakailangan, Panginoon. Turuan, itama, ay ayos, Panginoon. Maging din aming isipan, Panginoon. Lord, punuan mo to ng yung salita, O Diyos. And Lord, dalangin po namin, ikaw po yung patuloy na kumilos sa kalagitnaan namin, Panginoon. Lord, maranasan ka po namin. Ganun din po sa online, Lord God, mga kasama namin. Malayo sila sa amin, but Lord, naniniwala kami that you are the same God who will work in us, will work sa kanilang buhay po, Panginoon. Lord, mas maranasan ka pa po namin. Lord, bless us. We declare, Lord God, your blessing be upon to us. And Lord, give us a joyful heart, Lord God, excited spirit as we receive your word. Salamat po. All this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Everybody said, Amen. Sige, palakpakan muna natin so Lord habang umupo tayo. Amen. So yung word na gusto kong i-highlight dito is the word righteousness. Everybody say righteousness. Amen. So importanteng maintindihan natin, ano ba tong righteousness na to? Amen. So yung binasa natin, Hosea chapter 10 verse 12, importanteng maintindihan natin bakit sinabi to ni Hosea at bakit pinapasabi to ni Lord sa bansang Israel. Diyan po ba kayo? So yung bansang Israel nung time na to, bigyan ko kayo ng konting history. After ni King Solomon, sino dito nakakilala kay King Solomon? Yan. So after ni King Solomon, nahati yung Israel. Dalawang kingdom na siya. Okay, nahati na siya sa dalawa. So may northern dito sa taas, tapos sa baba, southern. So dahil 12, ilan yung tribes nung nun? 12, siya nabanggit. 12 tribes, okay? So yung nandun sa northern, dito sa taas, sa Israel, ang tawag na kasi nila doon Israel Kingdom or Northern Kingdom. 10 tribo yung nandun. Tapos yung nandito sa baba, which is called Judah, dalawang tribo lang napunta sa kanila. So, sinend si Hosea. Alam nyo ba, gusto nyo ba makilala kung sino si Hosea? Kasi nandun na sa pangalan niya, Hosea. Oh, kailangan natin siya makilala kung sino siya, Hosea. Next, okay? Sige, tuloy na. Seryoso nyo po kasi. Tuloy na natin ito, okay? So, sinend ni Lord si Prophet Hosea dito sa Northern Kingdom. Actually, kasabayan niya si Prophet Amos. Pero ibang klase ito si Hosea. So, sinabi ni Hosea dyan, sabi niya, sow righteousness for yourself. So, in-emphasize niya yung word na righteousness. Bakit? Tanong niyo po ako bakit? Kasi nung time po na to, dito sa Northern Kingdom, kung saan sinend si Prophet Hosea, wala na yung sense of righteousness sa kanila. Kumbaga parang ganito, na-discarril na sila. Wala na talaga sila sa sense of righteousness. Hello? Yan po ba kayo? At, pwede po ba mag-real talk ako? Okay lang? Kasi, itong bansang ito, kaya sinend ni Lord si Prophet Hosea, kasi mahal niya yung bansa eh. Pinili niya ngayon. Tama po ba ako? Pinili niya yun, mahal niya yun. Kaya lang, ito pong bansang Israel na to or this Northern Kingdom, humantong po sila sa unfaithfulness. Hello? Kaya sinend doon, sino? Si Prophet Hosea. Okay lang ba? Mag-real talk ako? Okay. So bago humantong sa unfaithfulness, any kind of relationship, name it. Bago humantong sa unfaithfulness, bumagsak yun sa righteousness. Let that sink in. So bago humantong sa unfaithfulness, lahat ng klase ng relationship, anything, bumagsak muna yung sa righteousness. Hindi napili yung tama. Tuloy pa po natin. Because this nation na sinusulatan at pinapupunta si Hosea, kapatid, humantong sila sa tinatawag na unfaithfulness kasi wala na yung sense of righteousness sa kanila. They blatantly break their covenant with the Lord because of their unfaithfulness. Ano mga bagay or anong ingredients bakit humantong sila sa unfaithfulness na tinatawag? Dalawa. Una, they have idolatry. Naalala niyo yung preaching ni Pastora?
yung Tagalog word na salawahan. Sino dito nakakaala yung salawahan? Because of their idolatry, naging salawahan sila. Mamaya, maintindihan natin bakit salawahan. Pangalawa is adultery. Tatlo yun. Adultery. Nawa kayo? They betrayed the Lord. Nawa ba kayo? Grabe ka naman yun. Seryoso na nga kami. Nakikinig na kami maigi. Oh. Alam niyo po yung term na, na Tagalog term na balimbing? What's the meaning of balimbing? Pwede pong sumagot. Wala lang laman yung Gcash ko eh. May si Gcash siya na. Baka may Hindi, joke lang po. What's the meaning of balimbing? Bias, tama. Wala nang loyalty. Tama ba ako? Tama? So para mas ma-imagine natin bakit, balik na dito. Para mas ma-imagine natin bakit sinend ni Lord si Hosea sa bansang Israel. Actually, yung bansang Israel, nung pagbabasahin natin sa Old Testament, ang tawag din sa kanya Samaria. Baka malito kayo pag nagbabasa. So Samaria din yung tawag nung time na yan. So para mas ma-imagine natin bakit ini-emphasize ni Lord yung righteousness yan. Puntahan natin. Chapter 1, balik tayo ng chapter 1 kasi chapter 10 yan eh. So let's go back chapter 1. Sabi, chapter 1 verse 1 to 3, sabi niya, the word of the Lord that came to Hosea, son of Beeri, during the reign of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, king of Judah, that is the southern. Tapos, yung pinapupuntahan sa kanya ni Lord na northern, ang nag-reign doon ay si Jeroboam. Sabi niyo nga po, Jeroboam. Importante yung katauhan na yun mamaya. So when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, eto na, puntahan natin, verse 2. Go marry a promiscuous woman and have children with her. Saan daw po siya magpapakasal? Sa promiscuous woman. For like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness. Kanino daw po? Sa Panginoon. Kaya sinisend si Hosea sa kanila. Andyan po ba kayo? So nakita natin, they are unfaithful to the Lord. They are, tama? So dinescribe na kung anong klase silang bansa. Kaya lang, makikita nila yon, ipapakita yun ni Lord sa katauhan at buhay ni Prophet Hosea. Alam niyo po, karamihan ng mga prophet sa Bible, sinasabi lang ni Lord, sabihin mo sa kanila to, pero iba to eh. Nagtataka talaga ako rito sa kwento na to. Dito kay Prophet Hosea na to. So, sinend ni Lord si Prophet Hosea to give them a wake-up call. Teka lang, nawawalan na kayo sa righteousness eh. So, sinend si Hosea sa kanila. And to give them a serious warning. And to have them the choice, babalik ba kayo kay Lord o hindi? Hello? Again, they are guilty of what? Guilty of unfaithfulness to the Lord. Hello? Kaya po, samahan niyo po ako sa pag-uusapan natin ngayong gabi, entitled, Right Choiceness. Choose righteousness, reward, or return. Puntahan natin itong maigi. Kanina, sino dito gusto ng righteousness? Siyempre, gusto natin lahat yan. Tama po ba ako? Gusto natin i-pursue talaga yung righteousness ng Panginoon sa buhay natin. Tama po ba ako? Amen? Kasi kapag hindi natin gusto yan, may return yan sa atin eh. May balik yan sa atin, may boomerang yan sa atin. Well, kapag pinili natin, may reward yun. Maniwala kayo, may reward. Ang pagpili sa tama. Amen. Amen. So, what are the ingredients for us to choose the righteousness? Ready na po ba kayo? Mabilis lang to. Ready na? Tatlo. Number 1 is appropriate decision. Kapatid, kailangan mo ng appropriate decision. You want to choose righteousness in your life sa Panginoon? Kapatid, habang nagpapatuloy tayo kay Lord, we need appropriate decision. Ang ibig sabihin ng appropriate decision is a choice that is fitting, suitable, or right for specific context, problem, or set of circumstances. Sa Tagalog, anong Tagalog ng appropriate decision? Angkop or tamang decision or pasya. Alam niyo ba yung pasya? Pasya eh. So ako, go na ako, pasya eh. Pasya nga, go na ako. Ang hirap ang hirap kumita. Diyan pa ba kayo? Ibig sabihin nito, wastong decision. Tama? Appropriate decision. Puntahan natin, himayin natin yung verse 12, yung unang line. Yan, sabi niya, I said plant. In NLT sabi, I said plant. Sabi niyo nga po, I said plant. So sinasabi ni Prophet Hosea sa kanila, pinapasabi ni Lord, magtanim daw kayo ng good seed of righteousness. Hello? So parang imagine this. Sinasabi talaga ni Lord with seriousness and loud voice, magtanim kayo ng righteousness. Hello? Bakit? Tanong niyo po ako bakit? Kasi, they will led astray by their kings. Hello? Naalala niyo si Jeroboam kanina? Si Jerob the second? Naalala niyo siya? Siya kasi nagre-reign nung time na to. Actually, pang 13 na siyang hari ng Northern Kingdom. So kapag may the second, meron munang the first. So pupuntahan natin yun. Si Jeroboam the first. Siya yung unang hari ng what? Nung na-divide na yung kingdom. So biruin mo,
Unang hari siya si Jeroboam the first, tapos yung sumunod sa kanya, Jeroboam the second, pang 13 na. Ang tagal ng span. Tapos ang matindi nito, si Jeroboam ay naghari sa Israel ng 41 years. Matagal na ba yung 41 years? Tagal na yun. Pero isipin mo to, hindi man lang naisip ni Jeroboam na hari nung time na yun. Teka lang, sabihin na natin, let's say, kalahati ng 41 years ng paghahari niya, 20 or 21. Hindi niya man lang naisip o wala man lang nakaisip na, teka lang, balik tayo kay Lord. Nawawala na tayo sa righteousness eh. Hello, balik tayo kay Lord. Teka lang. May kailangan tayong gawin, balik tayo kay Lord. Kaya lang, ang nangyari, ang sinasabi dito ni Hosea, kailangan yung, sabi, I said plant. Bakit? Tanong niyo po ako bakit? Kasi yung inumpisang itinanim sa kanila ni Jeroboam the first, nagtuloy-tuloy hanggang sa kanya. So sinasabi sa atin, we need to have a appropriate decision. Parang sa kanila, kailangan nilang ayusin yung desisyon nila. Teka lang, may kailangan tayong ayusin, magtanim tayo ulit. Kasi mali yung tinanim nung umpisa eh. Hello, nandyan pa po ba kayo? Tingnan nating maigi, ano bang meron kay Jeroboam the first? Si Jeroboam the first ay nagpasimula, nag-build ng structure. Kumbaga, nag-build siya ng system para magtuloy-tuloy yung what? Yung false worship idols nila. At hanggang kay Jeroboam the second, nandun pa rin. Nandyan po ba kayo? Hello? Kaya may tinatawag sa Bible na sin of Jeroboam. So ngayon, pinakita, dinescribe ng Bible, sino ba si Jeroboam the second? Puntahan natin, 2 Kings, chapter, 14 verse 23 hanggang 24. Jeroboam the second, ano pong sabi? The son of, began to rule over Israel in 15 years of King Amaziah's reign in Judah. He reigned Samaria, Israel yan. Ilan daw po? 41 years. Sige po, kayo magbasa ng susunod na sentence. He did. Hello? Kapatid, alam ni Jeroboam kung anong dapat gawin. Pero ano sabi po doon? Dinescribe yung sabi na, he did what was evil in the Lord's sight. He refused. Kapatid, hindi aksidenteng hindi niya nalaman. Kapatid, sinadya niyang i-refuse na hindi magtanim ng righteousness. Hello? Meron siyang kakayahan magkaroon ng appropriate decision, kaya lang hindi niya ginawa. Ano pong sabi? I want to highlight the word, refuse. He refused it. Hello? Hello, nandyan pa po ba kayo? Kapatid, we need to have a appropriate decision. You want to choose righteousness? Ayusin natin yung decision natin. Kaya tama si Apostle Paul. 1 Corinthians 15:33 to 34. Sabi niya, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kapatid, kung ano magiging resulta ng buhay mo, ikaw yon. Pinili mo yan. Pinagdesisyonan mo. Hindi, kasalanan kasi nila kaya ako naging ganito. Kapatid, hindi. Simula pa lang may kakayahan ka na magkaroon ng appropriate decision kung sino sasamahan mo sa buhay mo. Hello? Kaya sabihin na natin, napasama tong tao na to, bakit? Yung tinanim niya kasi sa umpisa, mali na eh. Yung sinamahan niya sa umpisa, mali na eh. Kapatid, kailangan natin ng appropriate decision. Kaya tuloy natin, sabi ni Apostle Paul, think carefully about what is right. Hello, may kakayahan tayo na isipin kung ano talaga yung tama. And stop sinning, for to your shame, sabi niya, I say that some of you don't know God at all. Kaya malalaman talaga natin eh. Amen? Yung lubos na nakakakilala at nagpapatuloy na mas makilala si Lord sa buhay niya, magagawa niya at magkakaroon siya ng what? Ng kakayahan magkaroon ng appropriate decision. Hello? Kaya nga sabi doon sa last, sabi niya, I say that some of you don't know God at all. Kapag namamali ka pa rin kung sinong sasamahan mo sa buhay mo, hindi mo pa talaga lubos kilala si Lord. Kasi kaya mo na magkaroon ng appropriate decision, lalo na nung nakikilala mo si Lord. Hello, si Jeroboam the second, yung hari nung time na yan, may will siya. May will siya. Bakit? Bilang hari nung time na yan, may will siya to have a appropriate decision. Sabi doon, pwede niyang gawin yung tama eh. Kaya lang sabi doon sa binasa natin kanina, dinescribe siya, he did what was evil in the eyes of the Lord. Ganon din tayo, may will tayo. May free will tayo. But we need to have a appropriate decision. Pangalawa, may power siya. Sabi nga, power. Kapatid, may power siya bilang hari. To maneuver the whole nation, to have a appropriate decision. Teka lang, galing kasi tayo sa maling tinanim ni Jeroboam the first. Pang 13 siya, Brad. Amen? So may kakayahan siya, may power siya bilang hari to have a appropriate decision. Ay, kailangan ko i-manobra yung buong bansa. Balik tayo kay Lord sa righteousness ng Panginoon. Kaya lang, anong sabi? He refused. He refused. They know what is right,
but they refuse. They know what to do, but they refuse. Hello? By the way, si Jeroboam II, magaling siyang commander, military commander. At nung time niya, for 41 years, kapatid, nagkaroon sila ng political power. Tapos dahil nagkaroon sila ng political power nung time, anong nangyari? Lumaki yung border nila, yung extension ng borderland nila nung time na yun. At dahil doon, siyempre, pag malaki yung extended yung land border mo, mayaman ka. Alam niyo po, pag i-imagine natin kung anong klaseng buhay meron sila nung time na yan, lahat po tayo, imagine this, lahat tayo nasa BGC nakatira. Walang baha doon. Kahit malakas yung ulan. Kanya-kanya tayong kondo. Ganyan sila nung time na yan. But, yung peak ng kanilang kayamanan, kasikatan, kapangyarihan nung time na yun, yun din yung taas ng kinabagsak ng moral at spiritual nila sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Lubog sila, bankrupt sila morally and spiritually. Hello? Kaya sabi ni Hosea doon, I said plant. I said plant. Sabi parang ganito, umpisa na nating magtanim ulit ng righteousness kasi mali yung tinanim nung umpisa eh. But magsisimula lang lahat ng yun sa appropriate decision. Now, ang tanong siguro, Yel, paano ako magkakaroon ng appropriate decision? Kasi pong malaman? Okay, sabi ng Proverbs chapter 1 verse 7, the reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning of what? Beginning and the principal and the choice. Sabay-sabay nga, choice. Choice part of knowledge, its starting point in its essence. But, ano pong sabi? But fools despise what? Kapatid, ang galing ng Bible, pinakita na. Papakita na sa'yo ng Bible, alin yung pipiliin. But to have appropriate decision. Obvious na yun kung saan yung pipiliin. Now, how to have a appropriate decision? Una, dapat may fear of the Lord ka. Kapatid, pag may takot tayo sa Panginoon, imposibleng gawin mo pa rin at gagawin mo pa rin yung mali. May takot ka nga kay Lord eh. Hello? Ang kailangan natin to have a appropriate decision, parang ganito lagi yung magiging tanong mo, makakalugod ba kay Lord to pag gagawin ko to, pipiliin ko to? Mag-end ka lagi sa tanong na yun. You want to have a fear of the Lord? Baba ka sa tanong, malulugod kaya si Lord pag ginawa ko to? Pag pinili ko kaya to, makaka-glorify kaya to kay Lord? Amen? Pangalawa, sabi doon, yan. Firm in the word. Sabi doon, it is knowledge, wisdom, instruction, discipline na binibigay ni Lord. Kapatid, walang ibang magtuturo ng righteousness sa atin kundi yung salita ni Lord. Agree? Sino dito nagdi-disagree? Oo, wala. Sumasagot. Amen? Kapatid, isipin nyo to. Yung mga mali noon, tama na ngayon. At yung mga tama noon, may tama na sila ngayon. Diyan ba kayo? Mali na ngayon. Diyan ba kayo? Kapatid, let's be firm in the word of the Lord. Ituro ng salita ng Panginoon kung ano yung righteousness. Hello, andyan po ba kayo? Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, trust in the Lord completely and do not rely on your own opinion. Opinion ko kasi ito. Bukas naman eh. Basta opinion, bukas. Kaya pwede ko sabihin yan. Hindi. Okay, tuloy natin. With all your heart, sabi niya, rely on Him to guide. Ano po sabi? And, itong gusto ko, I want to highlight this. And He will lead you in every decision you make. Hello, when you trust the Lord, firm ka sa salitaan ng Panginoon, may fear of the Lord ka kapatid, i-lead ka ni Lord, ano yung tamang desisyon na gagawin sa buhay? Appropriate decision. Kaya nga, ang ginagawa sa atin ni Lord, nung nasimulan nating makilala si Lord, hanggang nagtutuloy tayo kay Lord, anong ginagawa ni Lord? Tinuturo sa atin kung ano yung dapat tamang piliin. Yung appropriate decision sa buhay na. That's why we pray before we do things. Bago tayo sumagot, nagpipray muna tayo. We want the confirmation from the, tama po ba ako? Ito yung gusto kong banggitin rin sa dulo. Sabi niya, and avoid everything that is wrong. Tanong ko po, may kakayahan ka ba malaman kung anong mali at tama? May kakayahan po ba tayo na ma-avoid ano yung mali? Meron. But have a appropriate decision. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Kaya nga ang tanong ko dito, nung inaaral ko to, nung tanong ko, sabi ko, Lord, sino dito alam yung fruit of the Holy Spirit? Ano yun? Love? Ano pa? Bigyan niyo ako? Joy, peace. Ba't puro dito lang? Dito na lang tayo. Ano pa? Patient, kindness, goodness, faithfulness, tsaka gentleness, tsaka self-control. Siyam yun, tama po ba ako? Sabi ko, Lord, bakit di mo na siningit yung righteousness doon para 10 na lahat yun eh? Nagtataka ako, bakit wala dito sa fruit? May faithfulness sa ano? Tama po ba? Sa fruit of the Holy Spirit, may faithfulness. Lord, bakit di mo sinama yung righteousness para 10? We found out, sa binasa nating main text natin kanina, tinatanim ang righteousness. Tinatanim siya sa buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, tinatanim pala yun.
Kapatid, righteousness is planted. Tinatanim siya sa buhay Kristiyano, sa lakad Kristiyano, tinatanim yung righteousness. Amen? Bear with me with this. Righteousness for others can be a choice through conscience. Agree? Para sa iba, yan, mga nasa labas. Pagdating sa usapang righteousness, they have the choice through their conscience. But for Christians, sino dito Kristiyano? Taas ang kamay. Well, huwag na kayo magtaas. Amen? But for Christians, kapatid, yung righteousness command in the matter of conviction. Hello, sino dito nakukonvict ka pa? Kinukonvict ako ni Lord ngayon. Hello, kapatid, it is a matter of conviction. Kaya yung righteousness para sa Kristiyano, hindi yung choice, command yun. Hello, diyan po ba kayo? That's number 1. That's the first ingredients. Tuloy pa tayo. Number 2, aligned devotedly. Yan. Hello. So, ibig sabihin, pag ganito na, ang nangyari, you want to choose the righteousness kay Lord, nagkaroon ka na ng appropriate decision. Amen? So, ang mangyayari ngayon, kailangan mong i-align yung sarili mo sa righteousness ni Lord. But hindi mo lang i-align, but there is devotion. Hello. The word align can be traced back from the French word aligner. Tama ba ako ng pagkabigas? French word? Hindi ko alam. French fries lang kasi alam ko eh. Okay, ibig sabihin ng align is to lay in line. Ibig sabihin, ibalik sa hanay, ibalik sa linya. Tama po ba ako? Kasi, actually, the whole nation Israel disaligned sa Panginoon. Bakit? Because of their unfaithfulness. Because they were undevoted sa Panginoon. Ikaw ba naman? Siyempre, idolatry sila. Nandiyan po ba kayo? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Kaya nga, ang Tagalog ng righteousness is katuwiran. Tuwid, Brad. I-align mo ulit yung sarili mo sa Panginoon. Devotedly sa righteousness ni Lord. Tama ba ako, katuwiran? Hello? Sabi na Amplified, puntahan natin. Himayin pa natin, Amplified, verse 12. Hosea chapter 10, verse 12. So for yourself, according to righteousness. Kapatid, pinapabalik sila ni Lord, pinapa-align ulit sila ni Lord sa Kanya, devotedly. Bakit na? Diskaril nga sila eh. Puntahan natin Amplified, sabi niya, so, with a view to righteousness. Ang tanong ko sa atin, saan ka ba nakatingin? Saan yung focus natin? Parang ganito, nakanino yung puso natin? Hello? Kanino devoted? Nasaan yung devotion natin? Nakanino yung devotion natin? Hello? Nandiyan po ba kayo? Again, the whole nation Israel, the northern kingdom was totally disaligned and undevoted to the Lord. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Kaya nung umpisa ng letter ni Hosea kanina, dun sa binasa natin, sabi ko nga kanina, yung ibang prophets, wala naman silang ganito eh. Pero bakit pagdating kay Hosea, ganito muna yung pinagawa sa kanya ni Lord, o mag-asawa ka ng isang adulterous na babae. Magkakaanak kayo, 3 yung anak nila eh. Pero prophetic din yung pangalan ng mga anak niya na may kinalaman din sa bansang Israel. Sabi ko, Lord, grabe ka naman sa kanya. Siyempre, propeta yun ni Lord. Tama ba ako? Pero bakit ganun? Kapatid, pinakita at pinaranas kanino kay Hosea para maramdaman nyo yung nararamdaman ni Lord sa bansang Israel. Kung paano pagtaksilan ng isang tao. Again, bakit sila naging disaligned, unfaithful kay Lord? Una, may idolatry sila. Yan. Nasa temple sila ni Lord. Tama? Pero nilagay nila yung ano nila doon. Yung idolatry nila, parang ganito, sorry for the term, harap-harapan nilang binabastos si Lord. Because they were unfaithful and devoted kay Lord. Ikaw ba naman mag-worship ka sa idol tapos ilalagay mo sa templo ni Lord? Ganito sila katindi. Ganito sila kalala sa idolatry nila. At nung panahon ni Jeroboam II, nung hari nung time na yan, naging worse sila lalo sa Baal worship nila. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Pangalawang dahilan, again, is adultery. Kapatid, naranasan na nila, nasaksihan nila, nabalikan nila. Paano nila nakita yung kapangyarihan ni Lord? Nung panahon pa lang ni Moises, hinati yung dalawang tama ba ako? Hinati, nakadaan sila eh. So pinapakita gaano ka-powerful si Lord, tama? Kapatid, they have adultery. Nakipagsanib pa sila, nakipag-alay pa sila saan? Sa Assyria tsaka sa Egypt. Parang sinasabi nila kay Lord, ganit, Lord, hindi mo kami kayang iligtas. Kami na lang gagawa ng paraan para ano. Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin? Hello? Parang ganito yung nangyari dyan sa, actually, intindi nila sa adultery ka mo. Gusto niyo pong makita kung paano. Halimbawa, nandito yung Assyria, tapos nandito yung Egypt. Nakikipagkamay sila.
Saan? Sa Assyria. Tapos yung isang kamay nila dito sa likod, nasa Egypt. Ganun sila katindi. Nandiyan pa po ba kayo? Kapatid, sila paulit-ulit nilang pinagpapalit si Lord. Sila paulit-ulit nilang pinagtataksilan si Lord at paulit-ulit nilang tinatalikuran si Lord. They are literally, spiritually disaligned and unfaithful to the Lord. And guess what happened? Because of that, nung ika-41th year ni Jeroboam, namatay siya. Hello? Ano nangyari sa kanila? Yung peak ng kanilang political power, yung kanilang extended borderline nung time na yun, tapos yung luxurious pamumuhay nila nung time na yun, kapatid, bumagsak lahat yun. They were disaligned, but kapatid, they were totally devastated. Actually, muntikan na silang ma-wipe out sa mapa. Yung Northern Kingdom nung time na yan. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Halos mabura na sila. Because of their idolatry and adultery sa Panginoon. Because of their unfaithfulness sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Pero grabe si Lord. Sabihin mo, grabe si Lord. Grabe si Lord. Ang tindi ng pag-ibig ni Lord sa kanila. Gusto niyo pong makita kung paano yung pag-ibig ni Lord sa kanila? Puntahan natin chapter 3, Hosea chapter 3, verse 1 to 5. Yung pinuntahan natin kanina, chapter 1, pinapakita ni Lord, pinapadescribe ni Lord kung ano sila bilang bansang Israel. Tama ba ako? Now, dito, pinapakita na ni Lord gaano katindi yung pag-ibig niya sa kanila. Puntahan natin. Then the Lord said to me, kinakausap si Hosea, sabi niya, go again. Ano daw po, love a woman, yung asawa niya, who is beloved by her husband and yet is... Grabe, no? Hina-highlight talaga, adulteress talaga. Even the Lord loves children of Israel. Though they turn to other gods, ano daw po, and love the raisin cakes. Ano pong ginawa? Pinapagawa ni Lord kay Hosea sa asawa niya. So I bought her for myself for 15 pieces of silver. Ano niyo po ako dito Tulungan niyo po ako dito. Sorry for this. Pero 'di ba sa prostitute, kasi ang description talaga sa kanila prostitute eh. Maliban sa adulterous sila, prostitute. Ano niyo po ako, tama niyo po ako dito Ito kasi yung alam ko eh. Yung isang, halimbawa, let's say there is prostitute, tama? Ang gagawin nitong prostitute na to, kakausap siya ng mga tao or pwedeng lalapit sa kanya yung tao at magkakaroon sila ng deal. Pwede ka ba mamayang gabi? Mamayang gabi pa naman, pero ipa-advance mo na yung bayad. Kailangan ko kasing pambayad ng utang eh. You get the idea? Ganon. Sabi ni Lord sa kanya, puntahan mo yung asawa mo. Bilihin mo ulit sa kanila. Paano kung marami siya nakadeal nung araw na yun? Lahat yun binayaran ni Hosea. So ano pong gusto kong sabihin sa atin? God commanded Hosea to what? To seek her out. To buy her back. And to restore their marriage. Kapatid, yun yung ginagawa at gustong gawin ni Lord sa bansang Israel. And ganun din po tayo. We're like that. Kapatid, sorry to say, hindi mo hinanap si Lord. Nahanap tayo ng Panginoon. Hello? Nahanap tayo ni Lord. Hindi natin hinanap si Lord, tapos natagpuan natin, Lord, natagpuan niya. Ako talaga, Lord, una akong pumunta talaga ng church eh. Nag-decide talaga ako, hindi. Nahanap tayo lahat ni Lord, natagpuan. Ito matindi. Tinubos tayo ni Lord. Hello, sabi ko nakaraang preaching ko, Lord, sino ba ako? Unworthy ako, Lord. Hindi ako karapat-dapat, pero ganun katindi yung pag-ibig ni Lord. Ano pa? To restore us. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kapatid, pag naranasan natin to at naintindihan natin to, lalo na yung grasya ni Lord, pag-ibig ni Lord sa buhay natin, mercy ni Lord, lahat na pati blessing ni Lord, sino dito nararanasan yan? Naranasan natin yan, amen? Favor talaga to ni Lord. Hindi ko talaga to kaya pag wala ang Panginoon. Ang tanong ko po sa atin, hindi pa ba sapat na dahilan yun para i-align mo ulit yung sarili mo sa Panginoon devotedly? Hello? Kasi I believe yung totoo talagang naranasan kung sino si Lord sa buhay niya. He will pursue righteousness. Lord, hindi ko kayang bayaran yung ginawa mo, pero with all my strength, lahat na, Lord, gagawin ko. Ito lang yung kaya kong isukli. Actually, hindi naman talaga natin kayang suklihan si Lord eh. Amen? Pero sinasabi natin yung term na yun, to use, Lord, ito lang kaya kong isukli. I-devote niya talaga yung sarili niya sa Panginoon. I-align niya yung sarili niya pabalik at pabalik lagi sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul Washer, puntahan natin, Paul Washer sabi niya, do Christians struggle with sin? Ano pong sagot niya? Yes. Tama? Can a Christian fall into sin? Ano pong sagot niya? Absolutely. Ito yung highlight. Can a Christian live in a continuous state of carnality all the days of his life?
And ano sabi niya? Not bearing fruit and truly be a Christian. Tanong, meron bang ganyang klaseng Kristiyano? Sabi ni Paul Washer, I think hindi siya Kristiyano. Kapatid, hindi hahayaan ni Lord. Okay? Hindi hahayaan ni Lord na yung isang Kristiyano ay nag-i-enjoy pa rin sa mali at kasalanan. Mismo si Lord sasabihin, anak, ayaw ko dyan. Ayaw kita dyan. Mismo si Lord, hindi niya hahayaan. Again, na nag-i-enjoy tayo sa mali at kasalanan. Ihuhulman niya tayo saan sa righteousness niya. Kaya lang, ang gagawin dapat natin, i-align natin yung sarili natin devotedly kay Lord. Nandiyan pa ba kayo? Again, righteousness for others can be choice through their conscience. Tama? Amen? But for Christians, it is a command in the matter of what? Conviction. Pero dagdagan natin, that it is a character. Yung righteousness ay character through conformity. Onto what? Onto God's love and truth. Yes, mahal tayo ni Lord, pero may truth din si Lord. Hello, nandyan pa po ba kayo? Amen? Amen. Kaya nga yung challenge nung writer nung Hebrew, puntahan natin. Sabi niya, Hebrew chapter 10, verse 36 to 39. This is a challenge ng Hebrew writer. For you have need a patient endurance to bear up under a difficult circumstances without compromising. Lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok. May challenges, kanya-kanya. Gusto niyo bang kunin yung akin? Bigay ko na sa inyo. Ayaw na. Di ba lahat tayo may kanya-kanya, tama? Pero ang sinasabi niya, yung inaalay niya yung sarili niya sa Panginoon devotedly kasi gusto niyang i-pursue yung righteousness, He will not compromise. Hello? Andyan pa po ba kayo? Tuloy natin. So that when you have carried out the will, kaya pala hindi siya magko-compromise kasi alam niya yung kalooban ni Lord. Amen. You may receive and enjoy to the full what is promised. Andyan pa po ba kayo? Hello? Tatlong bagay, how do we align ourselves devotedly sa Panginoon? Una, don't ever pull back yourself from the Lord. Huwag mong hayaan na ikaw mismo, pinupull back mo yung sarili mo palayo kay Lord. Hindi, i-align mo nga yung sarili mo. Dapat lalo kang lumapit kay Lord. Hello, nandyan pa po ba kayo? Kaya sabi niya po doon, balik nga natin doon sa verse kanina. Yan, sabi niya, but our way is not of those who shrink back. Yung umaalis kay Lord, iniiwan pa si Lord. Kapatid, kaya may grasya si Lord sa atin para i-push tayo magtuloy-tuloy sa Panginoon, lalo na sa righteousness ni Lord. We cannot do it on our own. Pero yung grasya ni Lord nandyan para itulak tayo. Sige, kaya mo yan, ituloy natin yan. Nandiyan pa po ba kayo? Pangalawa, deal by patient endurance. You want to align yourself devotedly kay Lord? Kapatid, maraming pwedeng humatak sa'yo palayo kay Lord. But you need to deal it by patient endurance. Kaya sabi niya doon, carrying out the will of the Lord. Kapag alam mo yung kalooban ni Lord, kakayanin mo yun. Pangatlo, delight in persistent faith. Sabi niya doon, balikan natin doon sa Hebrews kanina. Sabi niya, but my righteous one, the one justified by faith, shall live by faith. Kapatid, kaya tayo nakakapagpatuloy, nakakatayo because of faith. Sabi niya, the righteous one will live by faith. Amen. Ano po yung dalawang ingredients na? Sa number 1? Ulitin natin, nakalimutan yung ingredients. Baka naluluto na yata, nakalimutan pa. Ano po yung number 1? Appropriate decision. We need to have appropriate decision. You want to choose righteousness? Appropriate decision. Number 2, align devotedly. Number 3, in last, act deliberately. Iniisip ko nga yan, sabi ko parang pwede ko yatang gamitin yung act differently. Tama? Pero na-realize ko, pag yung isang Kristiyano, nakilala niya talaga si Lord, he will act differently talaga. Kasi mula nung nakilala niya si Lord, sineset apart na siya ni Lord to be different. Kaya ang ginamit ko deliberately. Bakit? Puntahan natin, Hosea chapter 10, verse 12. Sabi niya, sow righteousness for yourselves, kapatid. Yung gagawin mong righteousness, yung itatanim mong righteousness, hindi para kay Lord yun, para sa'yo yun. Tanong niyo po ako, bakit? Righteous na si Lord, kailangan niya pa ng righteous na itatanim mo? Hindi na. It's also for your benefit, for our benefit. Yung itatanim natin ngayon na righteousness, tayo rin yung mag-reap niyan sa dulo. Di ba? Ilalagay natin sa rep, baka mapanis yan. Di ba kayo? Tayo yung magre-rep eh. Reap pala. Di ba kayo? Kapatid, benefits pa rin natin. Pinapatanim tayo ni Lord ng righteousness for what? For ourselves.
Hello, nandiyan pa po ba kayo? But we must act deliberately. Hello, pag sinabi natin deliberately, meron ba tayo dyan? Sabi, pag sinabing deliberately, ibig sabihin nito, doing something consciously and intentionally. Hindi, kapatid, yung righteousness, hindi aksidente, parang ganito, ay, naging ano ako, naging matuwid ako, naging righteous ako. Hindi ko alam kung paano nangyari. Wala pong ganun. Hindi aksidente yung righteousness, kapatid, sinasadya yung righteousness. Pinagdidesisyonan yung righteousness, alam yung righteousness. Hello, ibig sabihin, pinipili siya sa buhay. Pinapamuhay siya. Hello. Kaya si Prophet Hosea sa bansang Israel, tanong niyo po ako bakit? Sige po, tanong niyo po ako bakit? Because they consciously and intentionally, in short, deliberately nila deliberately nilang pinagtataksilan si Lord. Deliberately nilang tinatalikuran. Sabi ko nga kanina, bastusan talaga sila eh. Harap-harapan talaga kay Lord eh. Sorry for the term. Pero yun talaga yung sinabi sa kanila. Ang description sa kanila, one word. They are prostitute. Paiba-iba sila, punta dito sa Assyria, punta sa Egypt, Baal worship tayo. Alam niyo, humantong po sila sa backsliding na tinatawag. Yung covenant nila kay Lord, because of their unfaithfulness, they break it. Parang ganun kanina, kay Hosea tsaka kay Gomer. Paulit-ulit. Hindi ko nga alam kung anong nararamdaman ni Prophet Hosea noon eh. Nagpipreach siya dito sa bansang Israel, tapos andyan yung asawa niya kung kanin-kanino sumasama. Diyan po ba kayo? Parang ganito yung sinasabi. Kung hindi sila nahiya, okay? At wala silang pag-aalinlangan na what? Natalikuran si Lord, ipagpalit si Lord. At kalimutan si Lord. Hello? So dapat this time, na pinapatanim sila ni Lord ng righteousness. At kapag pinili nila yon, dapat mas wala na silang hiya. At wala na silang pag-aalinlangan na what? Sumunod kay Lord. Lagyan natin sa sarili natin. Nung una, bago naman natin makilala si Lord, wala rin tayong hiya eh. Pag sa naisip natin, gawin na natin yun, sige, magdamagan tayo dyan lahat. Pero nung nakilala natin si Lord, teka, dapat tayo yung walang hiya na gumawa ng tama. Sabihin mo sa tayo mo, dapat tayo pala yun. Yung walang hiyang, yung iba nga, walang hiya talagang gumagawa ng kung pati sa internet, nakikita natin talaga. Dapat tayo. We need to act deliberately. Hello? Dapat tayo yung walang hiyang gumawa ng tama. Parang gusto ko yun ah. Diba ba kayo? Amen? Now, gaano kagrabe si Lord sa pag-ibig niya sa kanila? Again, pinili niya tong bansang to, tama? Mahal niya ang bansang to. Kaya sinadya si Prophet Hosea. Gaano kagrabe si Lord sa kanila? Puntahan natin, chapter 11. Chapter 10, chapter 11, verse 8 to 10. Ito sabi ni Lord. Oh, sabi niya, how can I give you up? Israel, how can I let you? Hindi kita mabitawan. Hindi kita kayang bitawan, sabi niyang ganun. Ito na, my heart is torn within me. Alam mo yung paulit-ulit ng ginagawa sa yung bagay na yun, talagang mapupunit talaga yung puso mo eh. Yung nararamdaman ni Lord. Tapos ito matindi, napupunit na yung puso niya, tapos sabi doon, may compassion, pambihira, yung compassion pa ni Lord nag-overflow, paano yun? Pero ganyang katindi si Lord sa kanila. Ito matindi. Sabi doon sa dulo, itong dulo, sabi niya, for someday, ano daw po? For someday, the people will, ay grabe si Lord. Alam niyo yung picture na umaasa pa rin si Lord, parang ganito. Di, darating din yung time, babalik sila sa akin. At susunod sila sa akin. Parang nasa part si Lord na umaasa pa rin. Nag-aantay lagi na babalik sila sa Kanya. Ganong katindi si Lord. Ano kailangan nilang gawin? Chapter 12, verse 6. Chapter 11, chapter 12. What are you waiting for? Love me like you do. Love me like you do. Hindi, joke lang. Kidding aside. Kapatid, sabi sa kanila, ano pang inaantay nyo? Oh, wala na tawa. Kapatid, ano pang ito, sabi niya, return to your God. Alam nyo, ang buti ni Lord eh. Di ba, sa dami, halimbawa ako, sa dami ng kasalanan ko, isang pikit ko lang, tapos isang ganito lang, tapos sabihin ko lang, Lord, patawarin niyo po. Lahat yun, borado na lahat. Lahat yun. Ganun katindi si Lord. Sabi lang ni Lord sa kanila, ito yung gagawin nyo. Huwag na kayo magantay ng bukas, mamaya, o kahit kailan pa. Sabi niya, return to your God.
commit yourself in love. Yan yung nawala sa kanila eh. Pero i-commit nyo ulit yung pag-ibig nyo sa Panginoon in justice. Wait for your God and don't give up, ano daw po, on Him ever. Huwag nyo nang bibitawan si Lord, nakabalik na kayo. Amen? Kaya po pagdating ng chapter 14, the last chapter, sabi po doon, chapter 1, verse 1 hanggang 4, sabi niya, return Israel to the Lord your God. Your sin, ano daw po, your sin have been your downfall. Yung kinabagsak mo, ang dahilan nyo, yung kasalanan. Tama, take words with you and return to the Lord. Say to Him, forgive all our sins and receive us graciously. Ito po, yung Assyria, sabi niya, Assyria cannot save us. Pero nandun sila kanina, nakikipagkampi sila doon. Alam mo, Lord, na-realize namin, wala talagang kayang ano, ikaw lang talaga. Hello, nandyan pa po ba kayo? Sabi niya doon sa dulo, and I will heal their waywardness and love them freely. Ganyang katindi si Lord. When it comes to wickedness versus righteousness, gusto niyo pong malaman, there was perfect example. Ezekiel chapter 33 verse 11 to 16. Sabi niya, say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the what? In the what? In the death of the wicked. That person's former wickedness will not, sana ba tayo? In the death of wicked, but rather that they turn from their ways and live. Alam ba, itong wicked na to. Tapos tinalikuran niya lahat yung mga bagay na wickedness na meron siya. Sabi ni Lord, turn from evil ways. Why will you die? Amen? Therefore, Son of Man, say to your people, if someone who, ito, dalawa. Wickedness versus righteousness. If someone who is righteous, ano daw po siya? Righteous. Anong gagawin? Disobeys. That person's former righteousness will count for nothing. Lahat ng ginawa niyang kabutihan dun sa nakaraan, count for nothing daw yun. He is righteous but he disobeyed. Next, puntahan natin. Ito na ngayon. And if someone who is wicked, ano po siya? Wicked. Anong pong ginawa niya? Repents. Kasi dumating sa kanya yung word ni Lord, nag-repent siya. That person's former, wickedness will not bring condemnation. Kapatid, when it comes to wickedness versus righteousness, kapatid, walang kinalaman dito kung ano yung ginawa mo nung nakaraan. Yung past mo, walang kinalaman yun. But, ang malaking impact is, nung narinig mo yung word ni Lord, na-share sa'yo yung gospel, nagparanas ang Panginoon sa'yo, naintindihan mo kung bakit namatay si Lord sa cross for you. What you've done after that. Yun yung ika-count ni Lord. Nakuha niyo po ako? Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin? Kapatid, walang pakialam si Lord sa nakalipas. Pero ano yung gagawin natin after nating makilala si Lord? Yun yung magmamatter kay Lord. Alam niyo po yung word na karma? Sarap matulog dun. Karma pala yan. No, yung karma. Sino dito nakakaalam ng karma? Taas ngayong kamay. Yan. Alam natin yan, tama. We have this idea pagdating sa karma, tama. Ay, babalik rin sa'yo yan. Babalik rin sa'yo. Tama ba ako? Or the expression is, makarma ka sana. Makakarma ka rin. Alam niyo po ba that expression is a form of cursing? And as far as the Lord is concerned, sinasabi sa atin ni Lord, love your enemies and pray for those who persecute you. Hindi niya sinabing, curse them. Curse them all the more. Hindi. Kapatid, ibig sabihin, ang sinasabi ko po sa atin, dapat wala ka nito. Kristiyano ka eh. Dapat wala ka nito. Sabihin mo sa katabi mo, cross it out. Sabihin mo sa kanya, mukhaan. Sabihin mo sa mukha niya, cross it out. Kapatid, cross it out. Kristiyano ka, wala dapat tayo nito. Ang sabi pa ni Lord, pag kinukurse ka lalo, i-bless mo lalo. Tama po ba ako? Mahirap, Lord, pero hindi. We need to act deliberately. But I want you to give the deep idea of karma. Ready na po ba kayo? Kasi yung karma na yun ang idea natin doon eh. Pero yung karma talaga, ang deeper idea niya is this. Galing siya sa concept, theological concept ng Buddhism tsaka Hinduism. Isama mo na rin yung mga maazim. Buddhism, Hinduism, maazim. Di ba kayo? Seryoso nyo po kasi, pinag-uusapan na yung karma. Diyan ba kayo? Kapatid, galing to sa theological concept nila. The idea is, how you live your life will determine the quality of your life you will have after reincarnation. Parang ganito, bigyan ko kayo ng idea. Ang buti mo nung nabubuhay ka pa, talagang mabuti ka talaga nun, talagang dahil mong ginawang kabutihan yan. Pati pusa, talagang daan ka na sa pedestrian. Di ba kayo? Imbis na buhati na lang sana eh, pero sige, lakad ka na. Di ba kayo? Ganun ka kabuti. Pag namatay ka, tapos na-reincarnate ka daw, masarap buhay mo. Sarap buhay mo.
Yan, para ka nasa BGC. Diyan ba kayo? Pero kapag medyo lang yung level mo nung time na yun bago ka mamatay, medyo rin yung level mo pag na-reincarnate. Kapatid, walang reincarnation. Sorry to say. The Bible deny reincarnation. Kakakay-drama nyo yan eh. Uy, sana ganito ako pag bulaklak ako o kaya ibon na maganda yung, diyan ba kayo? Kapatid, walang ganon. Sabihin mo, walang ganon. Kapatid, sabi ko kanina, it's not about the past. Kung anong ginawa mo nung nakaraan, yung nakalipas. Pero kapatid, it's all about sino si Lord sa buhay mo nang naranasan mo siya. At anong ginawa mo after that nung naranasan mo si Lord? Hello, nandyan pa po ba kayo? Amen. Yes, we live in the grace. Amen? Ayaw nyo na mag-live sa grace? Ako gusto ko. Sino dito? We live in grace. Sama po ba ako? Favor ni Lord sa atin yan. But again, kailangan din nating ipamuhay yung truth ni Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Kaya sabi ni Prophet Hosea sa last verse ng last chapter, sabi niya verse 9, if you are wise, sino dito wise? Okay? Wise, you should understand these things. If you understand, think carefully about them. Ito na ngayon. Kapatid, you want to act deliberately sa righteousness ng Panginoon, ito daw. Sabi niya, the Lord teaches you to live in the way that are right. Sabi ko nga kanina, ang galing ng Bible eh. Ipapakita na sa iyo yung dalawang pagpipilian. Anak, pag pinili mo to, ang resulta nito, hindi ka mapapabuti, mapapasama ka, mapapalayo ka. Dito, pag pinili mo to, ito yung gagawin ko sa iyo. Diyan na dalawang choices. Pinapakita yan. Katulad ng kwento nito, ng bansang Israel. Ang dami pang mga tao. Hello? Kaya lang, we act deliberately, doon tayo pumupunta sa iba. Pero sabi ni Lord, anak, tinuturo ko na sa iyo yung way to live in the way that are right. Ano pong sabi? Righteous people live in those good ways. Kaya mapapansin nyo to eh, yung mga tao na pinili yung righteousness, okay sila. Masaya sila. Nakikita mo talaga may ginagawa si Lord sa kanilang buhay. Nandiyan pa po ba kayo? Now, sino dito gusto niya mag-act deliberately sa righteousness ni Lord? You want? So dahil act yun, ACT. Okay? Acronym. ACT, okay? Letter A stands for active loyalty. You want to act deliberately sa righteousness ni Lord, dapat may loyalty ka. Parang ganito, kung kay Lord ka, kay Lord ka. Sabihin mo nga sa katabi mo, kay Lord ka ba? Sige, sabihin mo, mata sa mata, ilong sa ilong. Kay Lord ka ba? Sabihin, kay Lord ka ba? Ano sagot niya? Hindi sumagot. Kasi paras kayo nagsabihan na kay Lord ka ba? Di ba kayo? Hello? Kapatid, kung kay Lord ka, kung pangmundo ka, sige, all out mo na yung sarili mo. After all, mag-end naman yung mundo, mamamatay rin tayo. Di all out mo na dyan. Pero kung kay Lord ka, active loyalty, kailangan ni Lord. You want to act deliberately, righteousness, pipiliin mo. Kapatid, active loyalty. Hindi ka lang loyal ngayong araw. Pero habang nagpapatuloy ka kay Lord, dapat loyal ka pa rin. Letter C stands for conform to Scripture. Again, walang magtuturo ng righteousness sa atin kundi yung salitaan ni Lord. Andyan po ba kayo? Hello? Hello? Kapatid, I want to clarify this. Ang nagbabago at nagpapalago ng tao, si Lord. Hindi po ako. Hindi ko po kaya kayong palaguin at baguhin. Ang dami nating ugali eh. Tapos ang dami nyo, isa ko lang. Hindi ko talaga kaya yun. Ang dami nyo. Hindi. Si Lord. But, here's the thing. May parte ka doon. Hello? Righteousness yung pinag-uusapan, may parte ka, Brad. Kailangan ng cooperation mo at saka confirmation mo. Conform. Parang ganito. Makipag-cooperate ka. Gusto mo pa na ng righteousness kayo doon. Dinadala ka na ng Lord dito, tapos dito ka pa ng dito. Dapat may cooperation dapat tayo kay Lord. Hello? Hindi po ba kayo? Confirmation. Mag-conform ka lagi kay Lord. Righteousness yung nilalakaran mo ni. Dapat yung ginagawa na rin natin, conform sa righteousness ni Lord na sinasabi niya sa atin. And letter T stands for teachability. Kapatid, it is a matter of listening and doing. Sabi ng James, narinig natin pero hindi natin ginawa, we deceive ourselves. It is a matter of listening and doing. Hindi lahat ng tama, alam natin. At hindi lahat ng alam natin ay tama. Kasi kung alam mo na lahat, may tama ka. Ikaw na, the best kayo, alam mo na lahat eh, sige. Pero baka may tama. Diyan po ba kayo? Again, 3 ingredients lang. You want to choose righteousness, appropriate decision. Kapatid, may kakayahan na tayo magkaroon ng appropriate decision. Yung tama, tumpak na pagpapasya.
na piliin kung ano yung tama sa Panginoon. Pangalawa, align devotedly. You want righteousness, you choose righteousness, you pursue righteousness, i-align mo lalo yun. Again, maraming hahatak sa'yo, tao, pangyayari sa buhay mo, mga susunod pa na pangyayari sa buhay mo. Pwede ka nung hatakin palayo kay Lord. At sabihin sa'yo, wala namang ginagawa si Lord sa'yo. Alis ka na dyan, dito ka na lang. Mas masaya dito. But you need to align yourself devotedly kay Lord. Pangatlo, act deliberately. Kapatid, alam natin yung ginagawa natin. Walang aksidente kay Lord. Wala ring aksidente sa atin. But kailangan nating sadyain, Lord, sige po, gagawin ko po kung ano yung tama. Hindi dahil sinabi nila, pero yung alam kong tama na sinabi mo at tinuturo mo sa amin. Again, when we choose righteousness, there is reward and return. Here's the reward. Be like a farmer who plant good seed. Plant things that are good and right. Diyan lang yung pinag-usapan natin kanina. Yung kinuha natin 3 points, diyan lang galing yun. But here's the reward. You choose righteousness, may reward. Sabi, then your harvest will be faithful love. Yung aanihin mo daw, faithful love. Galing kay Lord. Tamang mga tao yung darating sa buhay mo. Bakit? Nagtanim ka ng tama eh. Hello? Plow, sabi niya, plow the hard ground and prepare it for the Lord to bless you. Kapatid, nagtanim ka ng righteousness, tapos binubungkal mo yun habang nagpapatuloy ka sa Panginoon, kapatid. Ibe-bless daw ni Lord yun. Kaya, no wonder, yung mga tao na pinili yung tama, hindi agad-agad. Minsan kasi, nandun yung hirap gawin ng tama eh. Pero makikita mo, binibless sila ni Lord. Kasi pangako ni Lord, i-bless sila when they do the righteous things. It is time for you to turn back to the Lord. Balik na kay Lord. Sabi nga ganun. Then, He will bless you with good things like rain that falls on the ground. Kapatid, lahat ng pinili ang righteousness, pangako ni Lord, pagpapalain sila with good things. But here's the return. Ito yung boomerang sa mga tao na hindi pinili yung righteousness. Sabi niya, but you have planted, ano daw po? Wickedness. So wala nang righteousness doon. But you have planted wickedness. Ano pong sabi? You have reaped evil. You have eaten the fruit of deception. Kaya no wonder yung mga tao, makinig po kayo sa akin maigi. Yung mga tao na nagtanim ng what? Ng wickedness at hindi righteousness, guess what happened? Sila yung madaling naluloko. Because they reap the fruit of deception. At dali nilang lokohin, sila din mismo nang luloko. Kasi ang tinanim nila what? Hindi righteousness. Tuloy natin, because you have depended on your own strength and on your many warriors. Balikan natin kanina, saan sila kumampi? Saan sila kumampi? Sa Assyrian tsaka Egypt. Kapatid, sa dulong-dulo pala nung time na yon, tinalo sila ng Egypt tsaka Assyria. Naiwan silang wasak doon at nag-iisa habang umuulan pa. Hello? Kaya nga, kapatid, hindi ko pwedeng sabihin na ako, righteous talaga ako eh. Hindi. We are all under Christ's righteousness. Remember that. That's why, nakakatayo ako rito. Makakatayo rin tayong lahat because of Christ's righteousness. Hindi natin pwedeng ipagmalaki kay Lord doon. Again, nakita natin kanina paano sila minahal ni Lord. Ganon din tayo. That's why I want to leave this. Sabi doon, the righteous will live by faith. Kapatid, kaya tayo nakakatayo because of faith. Because we have faith in the Lord. Yung right standing natin sa Panginoon is by faith alone. Kapatid, may call si Lord sa atin lahat. Tinawag muna tayo ni Lord before we become righteous. In His righteousness, sama po ba ako? But the thing is, the choice is yours. Kaya nga, dapat lahat tayo bilang Kristiyano, tingin lahat kayo rito, bilang Kristiyano, dapat pinipili na natin kung ano yung katuwiran. No second thought na, teka lang, parang, hindi. Dapat pinipili na natin agad yun. Pangako ni Lord, sino dito gusto na pinipili niya yung righteousness? Pangako ni Lord, for those who are righteous. Sabi niya, Psalms 112 verse 6, wala dyan, but I want you to note it. Sabi niya, surely, the righteous will never be shaken. Kapatid, hindi matitinag ang taong nasa katuwiran at tama yung ginawa niya. Pwedeng nananalo yung mga nagkunwari at mga nandaya sa kalagitnaan, pero sa dulo, ang tatayo pa rin ay yung gumawa ng tama.
Sabi doon, surely the righteous will never be shaken. Then, they will be remembered forever. Hindi kakalimutan kung ano yung ginawa mong katuwiran. Hello? You want to choose righteousness? Piliin natin si Lord. At kapag lumalakad tayo sa righteousness, kapatid, hindi ka mag-isa. Kasama mo si Lord. Let's close our eyes right now. And I want you to talk to the Lord right now. Hallelujah. If there are things in your life na sinasabi mo at gusto mong sabihin sa Panginoon, Lord, if you want to ask for forgiveness, let's ask for forgiveness. Maaring baka dumating din tayo sa time, Lord, natalikuran kita, naipagpalit kita, Lord. Baka dumating rin tayo sa time na nawala tayo sa Panginoon. But this time, let's ask for forgiveness. Nagpapatawad si Lord. Puno siya ng grasya at pag-ibig sa ating lahat. And I want you to say that. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, we are here today. We are asking, Lord God, for your forgiveness. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, if we deliberately, Lord God, alam na namin kung ano yung tama. Alam namin na manatili sa iyo. Pero may mga pagkakataon sa buhay namin, Lord, na nagawa pa rin namin na talikuran ka. Na ipagpalit ka, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. And Lord, today, I want to challenge you. Commit your life to the Lord again. Commit your life. If you are saying right now, oh, Yel, wala naman akong ganun. But I want you to commit your life more and more to the Lord. Come on, talk to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, have time. I give you time. Yes, I've decided. Come on. Yung pagsagot natin kay Lord, hindi mamaya, hindi bukas, hindi sa makalawa, pero ngayong oras na to. Come on, I want you to prepare yourself. Kapatid, huwag ka magdi-decide ngayong araw na to na may pagsisisihan ka pa rin sa dulo. But I want you to make yourself sure. Once you decide and say, yes, Lord, God, I want to choose righteousness. Kapatid, hindi magiging madali. Sabi ko kanina, may mga bagay, pangyayari, even tao, na pwedeng humatak sa atin palayo sa Panginoon. And I want you to prepare yourself. If you are saying and accepting the challenge, Yel, ako gusto ko Yel. I want to choose righteousness. I want you to stand up right now. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Come on, huwag kang gagaya. Kapatid, decision mo to. Follow Jesus for all of my days. I have decided. Kapatid, bear with me. Kapatid, yung righteousness, hindi ako magbibigay sa'yo niyan. Si Lord ang nagbibigay ng righteousness. Pero yung pagtatanim, hindi rin ako yung magtatanim ng righteousness. Ikaw yung magtatanim. That's why this time I want you to make sure of yourself. Come on. Yes, Come on, pray to the Lord. Hallelujah. Lord, lumalapit po kami, Panginoon. Come on. Hallelujah. I have decide today. decided. Yes, I've Hallelujah. decided to Hallelujah. follow Jesus for all of my days. Pwede ba natin taas yung kamay natin sa Panginoon? And let's say this lyrics of song. Make it a prayer. Come on. Hallelujah. Lord, for all our days, Lord. Hindi namin alam, pero Lord, magpapatuloy kami. Come on. Decide today. Hallelujah. Come on. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. Come on. I have It's decided, time to follow the Lord. yes, I've decided Hallelujah. to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. I have decided, yes, I've Kapatid, make it a prayer. decided to follow Jesus for all. Come on, say it. Say it to the Lord. Like you mean it, Lord. Lord, I have decided today, Yes, I've this decided moment, Lord, to follow to Jesus follow you, Lord, all of my days. Come on. I have decided, yes, I've decided to follow Jesus for all of my days. All to lean
itaas yung kamay natin. It's a sign, Lord, that we surrendering to you, Lord. Lord, di namin kaya sa sarili lang namin. But Lord, we need you, Lord. And we believe and we know, Lord God, that you are with us. If we choose righteousness, you will be with us, Lord. This life, oh, to live is Christ. Going to Pinipili ka namin sa buhay namin. promise for all of my days. And to die is gain. In gladness I carry my cross. This life, come on. This life is yours. Come on, dedicate your life today. Your love is mine. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, dedicate yourself, your life today sa Panginoon. Hallelujah. Come on, come on, come on. Make a prayer. I give you time to pray. Dedicate your heart, your life, whatever you have in your life. Come on. Hallelujah. Come on. Come on, dedicate your life to the Lord. Hallelujah. Come on, come on, come on, come on, come on. Say it. Thank you, Lord. Thank you, God. Kapatid, before we end, before we pray, before I pray for each of us, I want you to find partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Come on. I want you to find partner. And pray for that person. Kapatid, hindi madali. Hindi talaga magiging madali na piliin yung righteousness. Come on. Come on, find partner. Pray for that person. Hindi magiging madali ang righteousness if you decided na piliin ang katuwiran, hindi magiging madali. But kapatid, we need each other. Tayo lang yung magtutulungan. Tayo lang yung magpapalakasan sa isa't isa para i-push ang bawat isa na kailangan natin gawin yung tama. Kaya natin yan. Ipamuhay natin yung righteousness. Come on, I want you to pray. Declare encouragement, strength from the Lord. Igawad sa Kanya ng Panginoon. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Of your promise for all of my days, and to die is gain. With gladness I carry my cross. This life, For the last time, let's sing this song. Come on. is Christ. Cling to the hope of your promise for all of my days, and to die Hallelujah, Lord. is gain. To die is gain, Lord. With gladness I carry my cross. Come on, for the last time. This Hallelujah. To live, to oh, live. to live is Christ. Cling to the hope of your Lord, we know your promise that we will never be shaken, Lord. my days, We will remember and all the days of our life. die is gain. In gladness I carry my cross. Hallelujah. This life Hallelujah, Lord God. is yours, and your love. Thank you, Lord. Let me pray for us. Hallelujah, Lord God. Lord, I pray for us, for my brothers and sisters. Lord, we as a church, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi magiging madali. Lord, there are situations, people, circumstances na pwedeng hugutin kami habang naglalakad kami at pinipili naming lakaran ng katuwiran mo sa aming buhay. But Lord, give us strength. Lord, strengthen, make strong the conviction in our heart, Lord, to choose always what is right. Lord, wala na dapat kaming second thought. Pag tama, Panginoon. But give us courage. Give us also faith to stand. Lord God, na panindigan kung ano yung tama, Panginoon. Tulungan mo kami. Lord, there could be times na pwedeng babagsak kami. But Lord, we know that you are our righteousness. We can stand again. Lord God, but Lord, help us to commit our life, Lord God, to you. Lord, this time, starting today, hindi na lang kami mag-isa, yung lalakad sa righteousness, kundi kasama ka na namin. And Lord, we claim the promise, your promise, Lord God, that the righteous will never be shaken, Lord. God, hindi kami mangangamba, hindi kami mag-aalala. Wala kaming pagdududa, pag-aalinlangan, at wala kaming takot.
Kasi alam namin na ginawa namin at pinili namin yung tama. But Lord, help us. Help us, O God, Holy Spirit, to plant righteousness in every aspect and part of our life, Lord. And Lord, we know, Lord God, that we will reap its harvest, Lord God. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa. Lord, itanim mo po itong salita na to, inculcate sa aming puso. Maalala namin ito lagi. And seal this word, Lord God, hindi manakaw ng kaaway. But Lord, nagpapasalamat po kami. And we give back to you all the highest praises and glory. Pwede ba nating palakpakan si Lord, yung pinakamalakas? And everybody said, Amen. Amen. Ayan, amen. Ayan, sige po. Pwede mo po bang tignan yung katabi mo? Ayan, sabihin mo sa kanya, righteousness. Amen. Ayan, so narinig po natin and ipinakita po sa atin na si Lord po yung nagbibigay po ng righteousness. Pero we need to plant it. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan. So ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Connect Katanungan. Pero before that po, ginagawa po natin itong Connect Katanungan po para po mas makilala po natin yung mga kasama po natin dito po sa loob po ng ating church. Sige po, tingnan mo po yung katabi mo ulit. Kilala mo na ba yan? Kilala mo na ba yan? So parang hindi pa, di ba? So ayan, libot tayo ng tingin. Baka may tao pang hindi natin kilala dito sa church. Ayan. So ngayon po, dako na po tayo sa ating Connect Katanungan. And ang ating Connect Katanungan po ay, kamusta ka naman sa church? Or kamusta naman ang church experience mo dito sa ating church sa Woel Iba? So ulitin ko, kamusta naman ang church experience mo dito sa Woel Iba? Sige po, tatayo po tayong lahat. And hahanap po tayo ng partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sana po yung hindi nyo pa po nakausap at yung hindi nyo po sana kilala. Ayan, sige po, bibigyan ko po kayo ng mga 3 hours para maghanap ng partner. Ayan. Sige po, ayan, meron na po ba lahat? 3 hours, 3 hours. So meron na po, ayan. So ulitin ko po ulit yung tanong. Kamusta naman ang church experience mo dito sa Woel Iba? So ang ating 60 seconds ay magsisimula na. So, magandang gabi po sa lahat. So, mag-share po ako ng testimony. So, before ko po i-testify yung testimony ko po, Lord, ay babasahin ko po muna po tong verse na to. Leviticus 25 verse 20 to 22 GMT. But someone may ask what there will be to eat during the 7th year when no fields are planted and no crops gathered. The Lord will bless the land in the 6th year so that it will produce enough food for 2 years. When you plant your fields in the 8th year, you will still be eating what you harvested during the 6th year, and you will have enough to eat until the crops you plant that year are harvested. This passage reminds us that God's provision is more than sufficient. When we say sufficient, walang kakulangan. Sabi po sa verse, the Lord will bless the land in the 6th year so that it will produce enough food for 2 years. So bakit po good for 2 years ang provide ni Lord? Because the 7th year is what they call Jubilee year.
ito yung buong taon silang hindi magtatanim, kaya buong taon ding walang harvest. Imagine nyo po, isang buong taon kang hindi sasahod, isang buong taon sarado yung business mo, wala kang kikitain, ano pong mangyayari. But God showed them that His provision is sufficient hanggang sa panahon na makapag-harvest ulit sila. And they practiced this because they trusted God's provision. Bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi minsan, hirap tayong magbigay sa Lord. Kasi ang daming bayarin, petsa de peligro. Minsan, kahit gusto mong magbigay, nag-aalangan ka kasi maraming due date na kailangang isettle. But this verse reminds us na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang. His provision is sufficient. Ang assurance ni Lord sa atin, kapag sumusunod tayo sa Kanya, we will have enough. So, ito po yung testimony. Share ko lang po yung testimony ko ng last April. Yung nawala ko po yung receipt. Di na po kinaltas sa sahod ko. Tanong niyo po kung bakit. Kasi po napulot po ng assistant supervisor yung receipt, kaya di na po kinaltasan. Praise God po. Tunay na di nagpapabaya si Lord. Ngayong July 3 at 5, na-short po ako, pero di ko na kailangang mag-worry ng pambayad. Tanong niyo po kung bakit. Kasi pinrovide na ni Lord ang pambayad ko dahil marami po akong OT. Yun na po yung pambayad ko at may pasobra pa kasi igit pa sa short ko yung OT ko, may natira pa. Saka thankful pa din po ako ng sobra kay Lord kasi kahit naggastos man ng pampagaw ng tricycle ng kuya ko at bumili ng bagong seat cover ng tricycle at trapal at panggas niya, yung pangarap ko dati na malibre ang family ko sa Jollibee or McDo, natupad po at nagkasunod-sunod na at di ko na mabili. Para po sa akin, challenging ang magtapat sa Panginoon, lalo na't maraming bayarin na dapat bayaran at pangunahing pangangailangan na dapat bilhin. Pero isa lang ang masisiguro ko, kapag ipinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng meron ka, di Kanya pagkukulangin. Alam ni Lord ang desire ng puso mo sa pagbibigay at lagi niya pong tatandaan, mas pinagpapala ng Diyos ang taong nagbibigay ng walang hiningning kapalit. So, all glory to God po. Kung di pa po natin nauunawaan ng pagbibigay, okay lang na wag muna tayong magbigay. At kung handa ka ng maranasan ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ng Lord, tatayo po tayo at ipapanalangin po natin ang ating mga ibabalik at ibibigay sa Kanya. So kung wala po tayong dalang cash, we can give through our online accounts, GCash and BPI. So manalangin po tayo. Lord, we praise you, Panginoon, magnify your name. Lord, thank you sa gabing ito, Panginoon, sa itinurong Panginoon. And Lord, sa gabing ito, Panginoon, i-worship ka namin sa halaga na ibibigay namin. Lord, di ka nakatingin sa laki o liit na ibibigay namin, Panginoon, kundi sa puso namin, Panginoon. Lord, correct the motives of our hearts sa pagbibigay sa iyo, Panginoon. Lord, sa mga hindi pa po makakapagbigay, patuloy mo pa rin po silang iparanod sa kanya blessing, Panginoon. Blessing po sila, Panginoon. And I pray also sa mga magbibigay ko na pong bahalang magbalik ng siksik at ng mapaw na biya sa buhay nila, Lord. I pray sa mga may words po sa gabing ito po, Lord, naway turuan po sa pagkatiwala sa iyo ang lahat, Panginoon. And I pray, Panginoon, na patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga nagawa namin kasalanan sa maghabang na ito, Panginoon. And sa mga may unforgiveness sa puso, Panginoon, na matutunan namin magpatawad ng mga taong nagkakasala sa amin, Panginoon. And I pray, Panginoon, dito sa ibibigay namin, Panginoon, Lord, ikaw po yung may mapapurihan, Panginoon, and bibigay po namin ito sa iyo, Panginoon, ng walang hinihiling kapalit. Lord, sa iyo lang po mataas sa papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always.